Mga mahal na kapatid, dahil po sa iba't ibang mga suliranin o problema na nararanasan ng mga tao sa mundong ito, merong iba na nagiging desperado o nawawalan ng pag-asa, lalo't nagtatagal o lumulubha pa ang kanilang binabatang mga suliranin. Meron ngang iba na humahantong pa sa paggawa ng desperadong mga hakbang na sa halip na malunasan ang kanilang miserable ng kalagayan, ay lalo pang lumalala. Marami ngayon ang nai-stress at ang iba nga ay dumaranas na ng anxiety disorder o karamdaman sa pagkabalisa. Ayon sa mga nagsaliksik tungkol sa sakit na ito, ang anxiety disorder ay higit pa sa normal na kaba. Yung kabahan, ang tao ay normal na damdamin yun. Pero yung anxiety disorder, ito ay matindi o labis at tuloy-tuloy na pag-aalala o hindi mapigilang pag-iisip tungkol sa suliranin. Maaring tungkol sa kalusugan, pera o pananalapi o pamilya na nakakasagabal na sa pang-araw-araw na buhay, wika nga ay hindi na maka-move on. Ang ilan sa mga sintomas nito ay ang mabilis na tibok ng puso, panginginig, paninikip ng dibdib, mabilis na paghinga, malamig na pawis, hirap sa pagtulog at panic attack. Pagka ganito na ang kalagayan ng isang tao, ay nangangailangan na ng tulong ng professional healthcare provider o medical attention o paggagamot. Kaya hindi po kalalabisan na sabihin dahil sa ang lahat ng tao ay may iba't ibang nararanasang mga suliranin o problema sa buhay, ang bawat isa ay tiyak na nakararanas ng anumang anyo o antas ng pagkabalisa o pag-aalala. Tayo pong mga kaanib sa Iglesia ni Cristo palibhasa ay naglalakbay pa dito sa mundo ay hindi ligtas sa mga problemang nagsisilbing pagsubok sa ating buhay. Hindi po ito katakatakang mangyari sapagkat ipinagpauna na ng mga apostol sa mga tunay na Kristiyano na magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian o mga pagsubok bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Nakasulat po yan sa Gawa 14:22. Bukod dito, may tiyak na hula ang Diyos tungkol sa mangyayari sa Iglesia ni Cristo sa mga huling araw o sa ikatlong bahagi o pulutong ng kanyang lupain. Natiyak na magdaraan tayo sa maapoy na pagsubok. Nakasulat yan sa Zacarias 13:9 na nagsasabing, at aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy. At sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay at sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Sila'y magsisitawag sa aking pangalan at aking silang didinggin. Aking sasabihin siya'y bayan ko at kanilang sasabihin ang Panginoon ay aking Diyos. Kaya naman hindi po nakapagtataka na sa simula pa lamang ng ating pagiging kaanib sa Iglesia ni Cristo, nakaranas na tayo ng mga pagsubok. Pangunahin sa mga ito ay ang pag-uusig ng mga hindi natin kapananampalataya o hindi nakauunawa ng mga tunay na aral na ating sinasampalatayan. Pinalala pa yan ng
mga personal na problema tulad ng tungkol sa kalusugan, pampamilya, tungkol sa pera o pananalapi, at iba pang anyo ng mga problema. Pero ang itinuturing ng maraming mga kaanib ngayon sa Iglesia ni Cristo na pinakamatindi o pinakamabigat na pagsubok ay ang tila walang katapusang mga problema na bumabagabag at nagdudulot ng pinsala sa Iglesia mula nang pumanaw si kapatid na Eranio G. Manalo. Gayunpaman, hindi na po bagong bagay sa mga tunay na Iglesia ni Cristo, kasama tayo doon, na makasagupa ng iba't ibang pagsubok, pati ng matindi o maapoy na pagsubok. Ano po bang isa sa mga matindi o mabibigat na pagsubok na naranasan ng bayan ng Diyos noon at maging ngayon? Magsimula tayong bumasa dito po sa awit 94:3 hanggang 5. Panginoon, hanggang kailan ang masama? Hanggang kailan magtatagumpay ang masama? Sila'y dumadaldal, sila'y nagsasalita na may kapalaluan, lahat ng manggagawa ng kasamaan ay nangagmamalaki. Kanilang pinagwawaray-waray ang iyong bayan, o Panginoon, at dinadalamhati ang iyong mana. Kung napansin po ninyo ang lingkod ng Diyos na binabanggit sa mga talatang nabasa natin, ay nagtanong sa Panginoon, Panginoon, hanggang kailan ang masama? Hanggang kailan magtatagumpay ang masama? Ano po ang mas ikinabalisa o ipinag-alala ng lingkod na ito ng Diyos? Ang kanyang nasaksihan na ang mga masama o manggagawa ng kasamaan ay nagsasalita ng kapalaluan o nagmamalaki sa kanilang masasamang gawa, at ang bunga nun patuloy na pinagwawaray-waray o sinisira ang bayan ng Diyos at dinadalamhati o pinahihirapan sila. Nakalulungkot po na may mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ngayon na nagpapahayag ng ganito ring damdamin at nagtatanong hanggang kailan magtatagumpay ang masama. Ano po ang ipinahihiwatig ng mga salitang ito? Na may mga nag-iisip na dahil sa ang mga nang-uusig at naninira sa atin ay nasa kapangyarihan pa hanggang ngayon, ay posibleng manatiling nagtatagumpay sila sa kanilang mga kasamaan habang panahon. Na marahil ay iniisip nila na ikinubli na ng Diyos ang kanyang mukha sa kanila, na nakalimutan na niya ang mga lingkod niya at hindi na siya nakikinig sa kanilang mga daing. Dahil sa pag-aalala o pagkabalisa, may ilan na nagsimula ng mag-alinlangan o magtanong, questionin ang kapangyarihan ng Diyos. Gayunpaman, sa halip na mag-alala, hanggang sa magtanong o question na ang Diyos kung bakit nagtatagal ang mga kaguluhan at mga pagsubok na nangyayari sa kanyang bayan, ano po ang pinakamabuti na dapat nating gawin? Pakinggan nyo ang nakasulat dito rin sa awit sa 13 talatang 5. Lubos akong nananalig sa pag-ibig mong matapat, nagagalak ang puso ko dahil sa iyong pagliligtas. Sa halip na mag-alala at mawala ng pag-asa at tanungin ang Diyos tungkol sa mga kaguluhan at pagsubok na bumabagabag sa bayan niya at nagtatagal pa, dapat po tayong lubos na manalig
sa tapat na pag-ibig ng Diyos at patuloy na umasa sa kanyang pagliligtas. Ito po ang pahayag ng lingkod ng Diyos na si David sapagkat siya man ay dumaan sa matitinding mga pagsubok. Pero nasabi niya, lubos akong nananalig sa pag-ibig mong tapat. Nagagalak ang puso ko dahil sa iyong pagliligtas. Paano po natin patutunayang nananalig o nagtitiwala tayo sa tapat na pag-ibig ng Diyos at umaasa sa kanyang pagliligtas? Dinggan ninyong pahayag ni Apostol Pedro nakasulat sa 1 Pedro 5:6-7. Kaya't kayo'y mangagpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa kapanahunan na inyong ilagak sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Kung napansin po ninyo ang huling bahagi ng talata, mapatutunayan natin ang lubos nating pananalig o pagtitiwala sa tapat o hindi nagmamaliw na pag-ibig ng Diyos at sa kanyang pagliligtas sa pamamagitan ng paglalagak sa kanya ng lahat, hindi lamang ng ilan, kundi ng lahat ng ating kabalisahan sapagkat tayo'y ipinagmamalasakit niya. Ito ang tama at perpektong reaksyon sa harap ng anumang problema o pagsubok na ipinahihintulot ng Diyos na maranasan natin. Magaan man, mabigat man, matindi man, maapoy man na pagsubok, ito ang hinihintay sa atin ng Diyos. Ilagak natin sa Kanya ang lahat nating kabalisahan. Pag sinabing ilagak, ang lahat, yung buo nating kabalisahan, kabagabagan, ititiwala natin sa Diyos. Kaya mahalaga yung panalangin. Sa panalangin natin nasasabi sa Diyos yung mga pagabag natin, yung mga kabalisahan natin. E pagka sa Diyos natin inilagak ang ating kabalisahan, ito pangako, ipagmamalasakit niya tayo. Diyos natin siya, bayan niya tayo, may pangako siya sa atin. Pero anong hinihingi ng Panginoon Diyos sa mga lumalapit sa Kanya para ipagmalasakit niya? Ang sabi, kayo'y mangagpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo ay Kanyang itaas sa kapanahon. Ang pagiging mapagpakumbaba ay nangangahulugan ng pagiging katulad ng ating Panginoong Kristo na nagpakumbaba sa kanyang sarili na naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan sa krus. Nakasulat yan sa Filipos 2:9. Samantalang ang sa kapanahunan ay tumutukoy sa panahon ng Diyos, hindi sa panahon ng tao. Kaya hindi po natin dapat isipin na hindi nasasagutin ng Diyos ang ating mga panalangin o ang ating mga daing o nahuhuli na siya sa pagtulong sa kanyang mga lingkod at sa paglutas ng mga suliranin na bumabagabag sa atin, lalo na ang bumabagabag sa iglesia. Tandaan po natin na ang Diyos kailanman ay hindi nahuhuli. Siya ay laging nasa tamang oras at ang kanyang oras ay perpekto. Kailangan nating manalig na sa takdang panahon, ibibigay po ng Diyos ang kumpleto at perpektong sagot niya sa ating mga panalangin. Kaya naman, paulit-ulit po namin na pinapayuhan ang mga naiinip na huwag mag-alala.
At huwag mag-focus o mag-isip kung kailan ang kapanahunan o takdang panahon ng Diyos. Sa halip ay ituon natin ang ating pag-iisip at lubos na manalig sa pangako ng Diyos na itataas niya tayo sa kanyang kapanahunan sa perpektong oras. Maghintay tayo sa takdang panahon ng Diyos. Ang Diyos ang nagpahintulot na sa mundong ito maglakbay tayo at dumaan sa maraming pagsubok. Ang Diyos ang nagpahintulot na pagkamatay ng kapatid na Eranio G. Manalo, ang iglesia ay dumaan sa maapoy na pagsubok. Hintayin natin. Ang Diyos ang lulutas sa mga suliranin. Ang Diyos ang tatapos sa mga kapighatian o kabagabagan na dinadanas ng mga lingkod niya sa ating panahon. Kaya kailangan nating kumuha ng halimbawa sa Biblia nang susundan natin. Yung pinakamagandang halimbawa ng lubos na nananalig o nagtitiwala sa tapat na pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng paglalagak sa Kanya ng lahat ng Kanyang kapanglawan at kabalisahan, sapagkat nananalig siya sa tulong at magagawa ng Diyos sa Kanya. Sino po ang dapat nating tularang halimbawa? Kung dumadaan man tayo sa kabalisahan, sa mga kapanglawan, sa mga tiisin sa buhay na ito. Dinggin nyo, nakasulat dito sa Mateo 26, 36 hanggang 39. Nang magkagayi dumating si Jesus, nakasama sila sa isang dako na tinatawag na Getsemani. At sinabi sa kanyang mga alagad, magsiupo kayo rito, samantalang ako'y pumaparoon doon at manalangin. At kanyang isinama si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo. At nagpasimula siyang namanglaw at ng lumong totoo. Nang magkagayi, sinabi niya sa kanila, namamanglaw na lubha ang kaluluwa ko hanggang sa kamatayan. Mangatira kayo rito at makipagpuyat sa akin. At lumakad siya sa dako paroon at siya'y nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kumbaga maaari ay lumampas sa akin ang sarong ito, gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Bilang tao, nang ang Panginoong Hesukristo ay labis na namanglaw, nabagabag ang kanyang puso, dahil malapit na niyang pagdaanan yung mga pagdurusa at ang malagim na kamatayan na niloob ng Diyos, na pagdaanan niya para mabigyan ang mga tao ng pagkakataong mapatawad sa kasalanan at maligtas. Pero bilang tao, nagsumamo ang Panginoong Sokristo sa Diyos, kung maaari, lumampas sa akin ang sarong ito. Katumbas ng hindi ko nadanasin, hindi ko napagdaanan ang mga pagdurusang ito. Kung maaari. Pero kalooban nga ng Diyos na siya'y magdusa't mamatay. Kaya ano, pagkatapos ng kanyang panalangin ay sinabi niya sa Diyos, gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa inyo. May bibigat ba sa pinagdaanan ng Panginoong Sokristo? Pero sa kabila ng siya ay anak ng Diyos, nagpakumbaba. Ang kahayagan, nagpatira pa siya sa harap ng Diyos nang siya inanalangin. Inilagak sa Diyos ang kanyang
kalagayan. Mga kapatid, tayo rin ay taimtim na nananalangin sa Diyos na wakasan na niya ang kasamaan na nagpapahirap sa kanyang bayan ngayon. Kung maaari ay maiwasan pa natin ang mas marami pang paghihirap o pagdurusa. Subalit ang maapoy na pagsubok sa iglesia, nagpapatuloy, may layunin ng Diyos. Kung babalikan natin yung Zacarias 13:9, sinabi doon na yung ikatlong bahagi, padadaanin sa apoy upang dalisayin, katulad ng pagdalisay sa ginto. Kaya ang mga pagsubok, pinararating ng Diyos hindi para pahirapan tayo, hindi para pagdusahin tayo, kundi para dalisayin ang ating pananampalataya. Kung tunay tayong nananalig sa tapat na pag-ibig niya at sa kanyang pagliligtas. Hindi iginiit ng Panginoong Kristo ang kanyang sariling kalooban, kundi ang kalooban ng Diyos. Ang hiniling niya sa Diyos na matupad. Bago pa man siya nalagutan ng hininga, hindi niya inisip na maghiganti o parusahan o makaganti sa mga umusig at nagpahirap sa kanya. Mga mahal na kapatid, ipaubaya natin sa Diyos. Kung kalooban ng Diyos na kailangan nating maghintay ng kaunti pang panahon para ganap na masagot ang ating mga panalangin at kailangan pa nating magdusa ng ilang panahon, mangyari ang kanyang kalooban. Nariyan naman siyang palagi. Lagi naman siyang nakasubaybay. Hindi niya tayo pababayaan. At yun naman talaga ang ginagawa ng Diyos. Kaya nga narito tayo sa ganitong kalagayan. Itinakwil, hindi lang ng kasalukuyang pamamahala, maging ng mga kapatid, maging ng mga mahal natin sa buhay, pero dama natin, hindi tayo tinatakwil ng Diyos, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Kaya, sa halip na mag-alala, mabalisa, mawala ng pag-asa, gumawa ng mga desperadong bagay na magpapalala pa ng ating kalagayan, anong itinuturo ng mga apostol na dapat nating gawin para mapagtagumpayan natin ang lahat ng mga pagsubok na ipinahihintulot ng Diyos na maranasan natin? Dito sa Filipos 4:6-7, pahayag ito ni Apostol Pablo. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos, at ang kapayapaan ng Diyos at di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Sinabi ng mga apostol, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay. Pag sinabing anumang bagay, material man yun, relasyon man yun, sa mga mahal sa buhay, problema man sa iglesia yun, yung nangyayaring kaguluhan ngayon, digmaan, pagtaas ng mga bilihin, korupsyon, ligalig, at kung ano-ano pa. Ang sabi ng mga apostol, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Bakit? Upang tamuhin natin ang kapayapaan ng Diyos
na di masayod ng pag-iisip at ingatan niya ang ating puso at isipan, sa gayon ang ating kabalisahan ay mapalitan ng kapayapaan ng pag-iisip. Kayang-kayang gawin ng Diyos yun eh. Naibsan tayo ng kabalisahan, pagaanin ang ating pasan, malimutan natin ang ating mga bagabag. Kayang-kayang gawin ng Diyos yun. Kaya, ang pinakamagandang bagay na magagawa natin, humingi tayo ng tulong sa Diyos o manganlong tayo sa Kanya sa halip na mag-alala at mawalan ng pag-asa. Maaring sabihin ng isang lingkod ng Diyos, nananalangin naman ako eh. Inilalaga ko naman sa Kanya ang aking pag-asa. Pagka may bagabag ako, nananalangin ako, kasama ko ang aking sambahayan. Dinudulog namin sa Diyos ang aming kalagayan. Kaya, tinatanong natin ngayon, bago natin basahin yung huling talata, sino ang maaaring manganlong sa Diyos at tiniyak niya na magtatamo ng kanyang mahalagang pagtulong? Pakinggan nyo, nakasulat dito sa awit, sa 16:1, at babasahin ko rin ang nakasulat sa 15:2-4. O Diyos, ingatan niyo po ako. Dahil sa inyo ako nanganganlong. Sumagot ang Panginoon, ang taong namumuhay ng matuwid, walang kapintasan at taos-pusong nagsasabi ng katotohanan, hindi naninirang puri at hindi nagsasalita at gumagawa ng masama laban sa kanyang kapwa, itinatakwil ang mga taong sobrang sama, ngunit pinararangalan ang mga taong may takot sa Diyos, tinutupad ang kanyang ipinangako kahit na mahirap gawin, hindi nagpapatubo sa kanyang mga pautang, at hindi tumatanggap ng suhol upang sumaksi laban sa taong walang kasalanan. Ang taong gumagawa ng ganito ay hindi matitinag kailanman. Sino po ang maaaring manganlong sa Diyos at tiyak na magtatamo ng pagtulong niya? Mga mahal na kapatid, narinig ninyo ang pahayag sa atin ng Biblia. Una, itong lingkod ng Diyos na nalangin sa Kanya. Anong sabi? O Diyos, ingatan niyo po ako. Sa inyo ako nanganganlong. Sumagot ang Panginoon. Ang taong namumuhay ng matuwid, walang kapintasan, ang taos-pusong nagsasabi ng katotohanan, hindi naninirang puri, hindi nagsasalita o gumagawa ng masama laban sa kanyang kapwa, itinatakwil ang mga taong masama, pinararangalan ang mga taong may takot sa Diyos, tinutupad ang kanyang ipinangako kahit mahirap gawin, hindi matitinag ang ganitong lingkod ng Panginoon Diyos. Kaya, bukod sa pananalangin, paglalagak ng pag-asa, at pagtitiwala sa magagawa ng Diyos, inahanap sa atin ng Diyos, salitain natin. Ipahayag natin ang katotohanan. Alin po yung katotohanan? Ayon sa Juan 17:17, ang katotohanan ay ang mga salita ng Diyos o ang mga tunay na doktrina. Dapat tayong maging matatag sa paninindigan natin sa mga aral na tinanggap natin sa sugo at sa naunang namahala sa atin. Hindi kailanman tayo dapat bumaling sa maling doktrina. Meron kasing iba na nanindigan nung una nang bumangon ng katiwalian sa iglesia.
Pero sa bandang huli, dahil nainip, hindi nahintay yung pagkilos ng Diyos, nalunasan ang problema sa iglesia, bumaling na sa mga mali o doktrinang hindi naman tinanggap sa sugo at sa naunang namahala at nagtatag na ng sarili nilang iglesia o assembly. Huwag, mga kapatid. Kaya kung dinatnan tayo ng leksyong ito na sa halip na ilagak natin sa Diyos ang ating buong pag-asa at pagtitiwala, nang hawak tayo sa sariling magagawa, bumaling tayo sa mga bagay na sa halip na makalugod sa Diyos ay naglalayo sa atin sa Diyos, magsisi tayo. Lumapit tayo sa Diyos. Ilagak natin sa Kanya ang lahat ng ating kabalisahan, ipagmamalasakit niya tayo. Dapat pong makita ng mga tao sa mundong ito, lalo na ng mga kapatid sa iglesia, na yung pagtitiwalag sa atin na hindi makatarungan, hindi natin ginagawang dahilan yun para mamuhay na tayo ng hindi makristiyanong paraan ng pamumuhay. Patunayan natin sa Diyos na sa kabila ng nararanasan nating malalaking pagsubok, patuloy nating sinisikap sa abot ng ating makakaya na sumunod sa hinihingi ng Diyos sa atin, matapat tayong mamuhay ayon sa Kanyang mga utos. Kapag nakita ng Diyos na tapat tayo sa Kanya at sa Kanyang katotohanan, nakatitiyak tayo na patuloy nating makikita ang gawa ng makapangyarihang kamay ng Panginoon Diyos. Hindi na magtatagal yun. Hindi na magtatagal yun. Kaya nga, lagi tayong nananalangin na sana ibalik na ng Diyos ang iglesia sa dating maayos, banal na kalagayan nito, matapos na mawakasan na ang lahat ng kasamaan na sumisira sa dangal ng iglesia, na lumuluray sa pananampalataya ng maraming kapatid. Hindi habang panahon magtatagumpay ang masama. May pangako ang Diyos. Hindi niya pababayaan ang iglesia ni Kristo sa mga huling araw na ito. Maging matyaga lang tayo sa pananalangin at sa paghihintay sa pagkilos ng makapangyarihang kamay ng ating Panginoon Diyos. Kaya bago tayo magtapos, anuman ang bagabag ninyo, anuman ang kabalisahan ninyo, nakikinig ang Diyos, nakatingin ang Diyos. Ipagmakaawa natin sa Kanya, tulungan niya tayo sa paglutas ng maraming suliranin. Huwag tayong panghinaan ng loob, manghawak tayong matibay sa tulong at magagawa ng Diyos sa ating buhay. Yan po ang ating leksyon. Tumayo kayo, tayo po ay mananalangin. Panginoon na aming Diyos, napakasagana ng pag-ibig mo sa amin. Hayag na hayag, ipinagmamalasakit mo kami. Ang mga aral mo na tinanggap namin sa mga naunang namahala, na patuloy na ipinaalala sa amin sa ganitong mga pagtitipon. Kahayagan, Panginoon, magpahanggang ngayon, nililingap mo kami. Hindi ka pumapayag na maligaw kami, na kami ay bumaling sa mga maling aral, maglagak ng pag-asa at pagtitiwala sa magagawa ng tao. Salamat po, Ama, nariyan kang palagi para makinig sa aming mga pagdaing, sa aming mga pagtawag. Batid mo kung gaano kahirap maglakbay ngayon sa daigdig na ito. Ikaw ang nagpahintulot na dumaan ang bayan mo
sa maapoy na pagsubok. Kaya ikaw din ang naglalaan ng mahalagang pagtulong sa amin. Maglagak lang kami ng aming pag-asa at pagtitiwala sa iyo. Sa kinaroroonan ng mga lingkod mo ngayon, maari po ba, Ama, pakinggan mo ang kani-kanilang daing, haplusin mo ang kanilang puso. Pagaanin mo po ang aming pasan, ang aming pakiramdam. Aliwin mo pa kami ng iyong kapangyarihan. Patunayan mo pa, Ama, mga lingkod mo kami, mga anak mo kami sa mga huling araw na ito na pinakikinggan mo pagka kami tumawag sa iyo. Sumasampalataya kami, darating ang takdang panahon mo, iaayos mo ang lahat ng bagay sa iglesia. Ibabalik mo ang dating kaayusan, ang dating pagmamahalan at pag-iibigang magkakapatid. Darating ang panahon, pangungunahan kami ng matuwid na lingkod mo. Sino man siya na ilalagay mo gaya ng pagmamalasakit na ginawa ng mga naunang namahala, mararamdaman namin, kinakasangkapan mo ang matuwid na mga lingkod mo para pangunahan kami sa ginagawa naming paglilingkod. Ama, panatag ang aming kalooban, panatag ang aming puso, na matatapos ang mga paghihirap namin sa mundo. Naghahanda ka ng maluwalhating tahanan sa piling mo sa langit. Pagbalik ng iyong bugtong na anak, dadalhin niya kami ron upang magtamo ng walang hanggang kaligayahan at kapayapaan. Kung kulang pang mga tiniis namin para maging karapat-dapat kami sa dakilang araw na yaon, Panginoon, mangyari kung anong kalooban mo. Huwag mo lang kaming iiwan, huwag mo lang kaming pababayaan sapagkat mga tao kami na may hangganan ng kayang tiisin, mga taong nakalilimot, mga taong nahuhulog sa mga pagkakamali. Kaya ang lagi naming pakiusap, patatagin mo ang aming kalagayan, patibayin mo pang aming pananampalataya at ang panghahawak namin sa mga aral mo na tinanggap namin sa mga naunang namahala sa amin. Panginoong Hesukristo, pagbalik mo, huwag mo kaming kalilimutan. Alalahanin mo ang marami na naming naging puhunan, alang-alang sa iglesia at sa pagtupad ng tungkuling ibiniyaya mo sa amin. Panginoon, paging dapatin mo kami sa pagpasok sa iyong kaharian, sa walang hanggang kapahingahan at kaluwalhatian. Umaasa kami, dakilang Diyos, dininig mo ang aming panalangin, tinanggap mo ang aming pagsamba, nilunasan mong lahat ng aming bagabag, nagpagaling ka rin sa aming mga karamdaman. Nihiling namin ang lahat sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen.